Mas marami na sila kaya sa VIP room sila nagpatuloy sa pag-inom. Mahina lang din ang tugtog sa loob, hindi kagaya sa labas na may hiyawan pa ng mga tao pag sumasayaw. Magkatabing umupo si Sofia at Nathan, habang katapat naman sila Tamara at Raul. Sa bandang dulo naman ang apat pa na kaibigan ni Sofia. Bakit ang dami mo namang in-order na alak, Ma'am Sofia? Kunot noon na tanong ni Nathan, dahil halos wala nang paglagyan ang mesa nila ng pulutan sa dami ng mga alak. Gusto kong makipag-inuman kay Tamara, at pag nanalo ako, ikaw ang kapalit. Bumunghalit ng tawa si Raul, ngunit sinamaan lang siya ng tingin ni Nathan. What? Ano ako, bagay na pwedeng premyo? Angal ni Nathan. Payag ako. Walang emosyon na sagot ni Tamara. Kaya nanlaki ang mga mata ni Nathan habang nakatingin sa kanya. Good. Kapag nanalo ako ngayon, lalayuan mo na si Nathan at hindi ka na magpapapansin sa kanya. Kapag natalo ka, hahayaan ko si Nathan ang magdesisyon. Nakangising wika ni Sofia. Alam niya kasing mahina sa alak si Tamara, kaya sinigurado niyang hard drinks ang iinumin nila. Okay, umpisahan na natin, wika ni Raul na nagsilbing tanggero nila. Napabuntong hininga na lamang si Nathan habang pinapanood niya kung paano mag-inuman ang dalawa sa harapan niya na parang mga uhaw sa alak at hindi man lang nalalasahan ang mga iniinom nila. Maya-maya pa ay ramdam na ni Nathan na lasing na si Sofia. Tatagayan pa sana siya ni Raul pero pinigilan na niya ito. Samantalang si Tamara naman ay parang hindi man lang tinatablan at diretso pa din ang pagkakaupo. Tama na yan. Uwi na tayo, seryosong sabi ni Nathan. No, kaya ko pa. Tutol ni Sofia na lasing na at pautal-utal na habang pinipilit ang sarili na umupo ng maayos. Hindi na, baka magalit pa ang ama niyo pag umuwi kayo ngayon, dagdag pa ni Nathan. Tumayo siya para alalayan sana si Sofia, pero hindi pa rin ito pumayag. Hindi, tatalunin ko ang saik ko na yan, sabay turo niya kay Tamara na nakatitig lang sa kanya at nakataas ang kilay. Nauna nang umalis ang mga kasamahan ni Sofia. Kanina dahil mga lasing na din at hindi akalain ni Nathan na mas malakas pa silang uminom kesa sa kanya. Kaya sila na lamang ang natitira sa room. Pinilit niyang itinayo si Sofia upang iuwi na, ngunit nawalan na rin ng malay si Tamara na nakasandal na din sa upuan at hindi man lang nasisira ang poise. See? I'm the win. Tuluyan na ring nawalan ng malay si Sofia at sumubsob sa mesa. Napapailing na tumayo si Raul upang buhatin si Sofia palabas sa resto bar. Si Nathan naman ang bumuhat kay Tamara. Hindi akalain ni Nathan na laglag na din pala ito. Akala niya kasi parang tubig lang ito kung uminom kanina. Kunot noon niyang dinala sa kotse si Tamara, katabi niya ang walang malay na si Sofia. Manong Jun, uwi na ho tayo para maihatid na natin tong mga lasinggera, wika ni Raul. Kaagad namang pinaharurot ng driver ang sasakyan pa uwi. 2:00 na ng madaling araw nang makarating sila sa bahay. Binuhat ni Raul papunta sa kwarto si Sofia habang si Nathan naman ay si Tamara ang karga. Mabuti na lamang at tulog na ang mga tao sa mansyon. Tanging mga gwardya na lamang sa labas ang gising at alertong nagbabantay. Dahan-dahang inilapag ni Nathan si Tamara sa malambot na kama. Akala mo talaga heavy drinker kung uminom kanina. Babagsak din pala. Naiiling na wika ni Nathan. Hinubad niya ang sandal nito at kinumutan na rin niya. Umupo siya sa tabi ng kama nito habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng kwarto ni Tamara. Ganun ba siya kahilig sa patalim? Parang lahat na yata ng klaseng patalim ay naririto. Kunot noon na bulong ni Nathan sa sarili. Bumalik ang tingin niya sa nakapikit na si Tamara. Nakaawang pa ang mga mapulang labi nito. Hindi niya maiwasang nahawakan ang maamong mukha nito. Alam mo, kakaiba kang babae. Hindi ko alam kung bakit mabilis mong nakuha ang puso ko at natatakot ako kung saan man patungo ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahinang sambit ni Nathan. Nagulat na lamang siya nang hawakan ni Tamara ang kamay niya. Gusto din kita, Nathan. Mapungay ang mata na sambit ni Tamara. Umupo siya upang magpantay ang mukha nilang dalawa.
Please, don't leave me alone tonight. Pagsusumamo ni Tamara. Pagkatapos ay hinapit ni Nathan ang leeg niya upang masuyong halikan sa labi. Mas naging mainit ang halikan nilang dalawa dahil sa alak na nanunulay sa kanilang sistema. Hindi na napigilan ni Nathan ang sarili, kaya mas naging agresibo niyang maangkin si Tamara. Nagpaubaya naman ito sa ginagawa ni Nathan sa kanya. Hanggang tuluyan na silang kapwa walang saplot sa ibabaw ng kama at dinadama ang pag-iisa ng katawan nilang dalawa. Napuno ng mahihinang ungol ang buong kwarto ni Tamara. Dahil kapwa sila sabik sa nararamdaman nilang emosyon at sensasyon sa isa't isa, hanggang sa naabot nila ang sukdulan. Madaling araw na nang magising si Nathan, magkatabi pa rin sila sa kama. Pinilit ni Nathan na tumayo at magbihis ng damit, pagkatapos ay iniwan niya si Tamara na mahimbing pang natutulog. Kinintalan lang niya ito ng halik sa labi bago siya lumipat ng kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang kwarto nila ni Raul at nang mapansin niyang tulog pa ito, ay dahan-dahan na rin niyang itong sinara. Isang oras na lamang ay mag-aalas 6 na, kaya kailangan ay nakabalik na siya sa kama kapag nagising si Raul. Saan ka galing? Halos lumundag ang kaluluwa ni Nathan sa boses ni Raul. Bakit? Dahan-dahang bumangon si Raul at tinignan ito ng masama. Don't tell me, may ginawa kayo ni Tamara? Paninigurado ni Raul. Hindi sumagot si Nathan, kaya nahulaan na ni Raul na totoo ang kutob niya. Napamura siya kay Nathan. Baka nakakalimutan mo, Nathan, kung bakit tayo nandito. Alam ko, Raul. Sigurado ka? Nakita mo ba kung paano mag-abutan ng party drugs sa bar kagabi? Pag-aari ni Mr. Yao ang bar na yun, Nathan. Pero kitang-kita natin na exclusive nilang nakukuha yun sa mga tauhan sa bar. Giit ni Raul sa mahinang boses. Alam ko, kaya kailangan na nating magpadala doon ng respondent upang mahuli ang carrier ng party drugs doon. Mahinahon na wika ni Nathan. Nathan, kung gusto mo talaga si Tamara, wala akong magagawa doon. Basta hindi siya makakahadlang sa ating plano. Naiintindihan mo? Unang misyon mo ito, wag mo sana kaming biguin. Huling sinabi ni Raul bago uli ito magtakalukbong ng kumot. Makalipas ang 2 oras ay lumabas na din sila ng kwarto upang mag-almusal sa baba. Nathan, saan ka nagpunta kagabi? Sabi sa akin ni Yaya si Raul daw ang naghatid sa akin sa kwarto. Nakangusong tanong ni Sofia. Ma'am Sofia, nag-LBM kasi si Nathan, kaya ako na lang ang naghatid sa inyo. Mahirap na, baka paglapag niya sa inyo sa kama, may lumabas na hindi natin inaasahan. Nakangising wika ni Raul. Masama naman ang tingin ni Nathan sa kanya, habang paparating naman si Tamara sa kinaroroonan nila. Chapter 12. Nakairap na tumingin si Sofia kay Tamara. Alam niya kasing si Tamara ang nanalo sa pustahan nila kagabi. Makahulugan naman ang tingin na namagitan sa kanila ni Nathan. Nang makalapit na si Tamara sa dining table, ay agad na hinarap siya ni Sofia. Alam kong ikaw ang nanalo kagabi, Tamara. Ngunit hindi ko pa rin hahayaan na pati si Nathan ay akitin mo. Tama na si Kuya lang ang baliw sa'yo. Besides, nakiusap na ako kay Papa na si Nathan na ang gusto kong maging bodyguard simula ngayon. Mahabang litanya ni Sofia habang nakapamewang pa sa harap niya. Nagkatinginan naman si Nathan at Raul sa sinabi nito. Dahil kapag nagkataon, mas mahihirapan silang bantayan ang kilos nila Mr. Yao at ni Leandro kapag si Sofia lang sila nakabantay. Sumilay ang ngiti sa labi ni Tamara at iniwasan siya. Ngunit nainis si Sofia sa ginawa nito, kaya hinaklit niya ang braso ni Tamara. Kinakausap kita, huwag kang umasta na parang miyembro ka ng pamilya namin. Isa ka lang sa mga utusan ni Daddy. Nanggigil na sabi ni Sofia. Ayaw na sana niya itong patulan kaya lamang, paminsan-minsan ay hindi na niya kayang tiisin ang kamalditahan nito. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Sofia. Wala akong pakialam sa kung ano man ang gusto mong sabihin. Total, natikman ko na naman si Nathan kagabi, kaya bahala ka na sa kanya. Nagulat sila nang mabulwak ni Nathan ang kaping iniinom niya at halos nabasa na niya si Raul na nasa harapan lang niya. Shit, Nathan! Inis na pinagpag ni Raul ang kanyang damit. Nanlaki naman ang mata ni Sofia na nakatingin kay Nathan. Nathan? Tell me,
Alam kong ambisyosa ang babaeng ito kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Nagkatinginan naman si Nathan at Tamara at walang nakuhang sagot mula kay Nathan. Ah! You'll pay for this! Galit na baling ni Sofia kay Tamara. Inis na tumalikod ito sa kanila at tuloy-tuloy na umakyat sa hagdan. Hindi na rin nila namalayan ang pag-alis ni Raul sa harapan nila. Kaya sila na lamang dalawa ang naiwan sa sala. Why? Kunot noon na tanong ni Nathan kay Tamara. Hindi niya pa rin mahulaan ang tinatakbo ng isip ni Tamara, ang unang babaeng inangkin niya. Hindi niya akalain na pagkatapos ng nangyari sa kanila, ay ganun pa rin kalamig ang pakikitungo nito sa kanya at nakuha pa siyang ipamigay sa iba. Bakit? Ayaw mo bang sabihin ko sa kanya ang namagitan sa atin kagabi? Nakangiting sabi ni Tamara habang naghahanda ng sarili niyang kape. Hindi yun ang tinutukoy ko. Pakiramdam ko kasi, gusto mo na lang akong ipamigay kay Sofia. Pakiramdam ko, balewala lang sa'yo ang lahat ng nangyari sa atin. Mariing wika pa ni Nathan. Don't worry Nathan, wala kang pananagutan sa nangyari, kalimutan mo na lang yun. Mabilis na tumalikod si Tamara, bitbit ang tasa ng kape niya. Napamura naman si Nathan dahil sa ipinakita nitong panlalamig sa kanya. Pagkatapos ng nangyari sa kanila kagabi. Maya-maya ay ipinatawag na si Nathan at Raul ni Mr. Yao sa library. Marahan silang kumatok bago sila pagbuksan ng pinto. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Panimulan ni Raul. Pinaupo sila sa mahabang sofa para mas makapag-usap sila ng maayos. Hindi naman lingid sa inyo na maraming kaaway ang pamilya namin. Nais ko sanang bantayan niyo si Sofia. Alam kong kaya niyang protektahan ang sarili niya, ngunit masyadong matigas ang ulo ng anak ko at mahilig din sa nightlife. Nabalitaan ko din ang ginawa niyo kagabing pagligtas sa kanya. Kaya siguro gusto din ni Sofia na kayo ang maging bodyguard niya habang wala pa kaming importanteng lakad. Maaasahan ko ba kayo? Seryosong wika ni Mr. Yao. Walang problema, Mr. Yao, sagot ni Raul. Marahan naman na tumango si Nathan. Matapos ng usapan nila ay kaagad na lumabas sila Nathan at Raul at dumiretso sila sa garden. Anong plano natin? Hindi tayo maaaring magtagal dito, Nathan. At hindi rin pwede na yung anak lang ni Mr. Yao tayo nakasunod. Mabuti sana kung si Leandro para kahit paano makakuha tayo ng impormasyon. Pero kung si Sofia ang babantayan natin, baka puro sakit lang ng ulo ang ibigay sa atin ng babaeng yun. Reklamo ni Raul sa kanya. Kahit siya ay ganun din ang iniisip kung paano nila tatapusin ang misyon na ibinigay sa kanila. Maghintay pa tayo, Raul. Gaya nga ng sinabi ni Mr. Yao, mahilig sa nightlife ang anak niya. Kung sakaling magawi ulit tayo sa mga bar na pagmamayari nila, magagawa nating tiktikan ang lugar at mas makakakuha tayo ng ebidensya, sagot niya. Napabuntong hininga na lamang si Raul. Alam nilang bukod sa ilegal na nangyayari sa Black Rose, ay may iba pang aktibidad sila Mr. Yao na hindi pa nila nalalaman. Nang sumapit na ang gabi ay nagpaalam na namang lumabas si Sofia, kaya walang nagawa si Nathan at Raul kundi ang samahan ito. Miss Sofia, ayoko sanang makialam kaya lang, masyado ko kasing revealing ang damit nyo. Baka mapaaway na naman tayo sa pupuntahan nyo. Kakamot-kamot sa batok na wika ni Raul. Papasakay pa lang sila sa kotse. Why? Kahit naman ganito ang suot ko, hindi naman ako nagmumukhang pokpok. Dahil mamahalin ang suot ko kahit kapiraso lang ito. Tsaka isa pa, kaya nga kayo nandyan para protektahan ako, di ba? Mataray na wika nito sabay tingin kay Nathan. Ngunit wala sa kanya ang atensyon nito, kundi nasa beranda kung saan naroon si Tamara at nakamasid lang sa kanila. Let's go, Nathan! Inis na singhal ni Sofia at matalim na tinignan si Tamara. Mabilis na pumasok sa passenger seat si Sofia kasunod ang dalawa. Habang nasa biyahe ay wala silang kibuan sa isa't isa. Makalipas ang halos kalahating oras, ay narating na nila ang address na sinabi ni Sofia. Anong gagawin mo dito? Usisan ni Raul. Alam mo kanina ka pa. Tsaka bakit ka ba sumama? Si Nathan lang naman ang bodyguard na sinabi ko ay Papa. Mataray na wika nito bago tuluyang bumaba sa kotse. Nathan, pigilan mo ko. Papatulan ko ng babaeng yun. Sa lubong ang kilay na nanggigil na sabi ni Raul kay Nathan. Easy ka lang, Raul. Kailangan natin pakisamahan ng maayos si Sofia. Kaagad na bumaba ang dalawa at sinundan si Sofia na pumasok sa malaking bahay. Malayo pa lamang sila ay narinig na nila ang nagaganap na kasiyahan. Nakita din nila ang malaking banner na may nakalagay na 18th birthday at namukhaan nilang isa iyon sa mga kaibigan niya. Sofia! Malakas na tawag ng kaibigan niyang si Chelsea.
"Hi sis, happy birthday!" Nagyakapan ang dalawa. Pagkatapos ay dumistansya muna sina Raul at Nathan sa kanya. "Kasama mo pala ang knight in shining armor mo." Nakangising nguso ni Chelsea kay Nathan. "Kaya nga eh, may balak pa naman akong halikan siya ngayong gabi kaya lang may sumot." Inis na sagot ni Sofia at kaagad na inginuso si Raul. "Alam mo sis, kung hindi mo bodyguard ang mga yan, iisipin kong mga top model sila sa isang magazine. Tignan mo, kahit yung asungot na sinasabi mo, napakagwapo din at matikas ang pangangatawan. Halatang batak na batak." Napabaling ang tingin ni Sofia kay Raul at pinasadahan ito ng tingin. "Sabagay, may point ka, kaya lang mas gusto ko ng mga mysterious type, Chelsea. Kaya mas gusto ko si Nathan." Nakangiting sad ni Sofia habang nakatingin kay Nathan. Nailang naman si Nathan sa mga babaeng bisitang ng kaibigan ni Sofia dahil halos lahat sila ay napapatingin sa kanilang dalawa ni Raul. Habang nakatayo sa labas ng pintuan at tinatanaw ang binabantayan nila. "Raul, ikaw munang magbantay sa kanya. Maghahanap lang ako ng palikuran." Tango lang ang naging sagot ni Raul. Dahil abala sila sa pagtitig sa sumasayaw na binabantayan nila kasama ang mga kaibigan nito. Inilibot ni Nathan ang kanyang paningin sa kabuuan ng lugar. Napansin agad niya na marami din ang mga tauhan ng mga ito, kagaya sa mansyon, at matataas din ang sukbit na baril. Bukod doon, halata din kung gaano kaelegante ang mga bisita nila, pati na rin ang magagandang sasakyan na nakaparada sa parking area. Pagkatapos umihi ni Nathan ay nagtungo muna siya sa parking lot upang kunin ang naiwan niyang cellphone dahil alam niyang mahaba pa ang gabi na ilalagi nila sa party. Hindi pa siya nakakarating sa kotse niya nang may marinig siyang nag-uusap sa di kalayuan. Wari nagtatalo ang mga ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito. Tama lang na hindi siya mapapansin. "Ano ang gagawin natin? Alam kong si Mr. Yao ang nagpapatay kay Aragon. Paano kapag nalaman niyang malaki na ang halaga na nakuha ko sa kasa? Sa tingin mo ba bubuhayin pa ako noon?" "Easy ka lang, Diego. Masyado ka naman atang natatakot kay Mr. Yao. Baka nakakalimutan mong miyembro din tayo ng Black Organization. At hindi din basta-basta ang koneksyon natin. Kapag nalaman ni Yao ang ginagawa nating pagnanakaw ng pera sa mga kasa, doon tayo kikilos. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ihahanda ko na ang plano." Susubukan sana ni Nathan na tignan ang mga nag-uusap sa likod ng mamahaling van nang biglang may humawak sa balikat niya. "Nathan, kanina pa kita hinahanap kung saan-saan ka nagpupunta." Nakangusong wika ni Sofia habang namumula na rin ang mukha at halatang marami na itong nainom. Napunta ang tingin niya kay Raul na hinihingal na nakasunod dito. "May kuku..." "Sofia?" Hindi natuloy ni Nathan ang sasabihin niya nang biglang may nagsalita sa likuran nila. "Tito Ramon! Tito Diego!" Nakangiting lumapit si Sofia at nakipagbeso-beso pa sa mga ito. "Kilala mo sila?" Kunot noon na tanong ni Nathan. "Yap, si Tito Diego ang papa ni Chelsea. Kapatid niya si Tito Ramon, business partner ni na papa." Mabilis na sagot ni Sofia. "Sino sila, iha?" Tanong naman ni Diego. "Mga bodyguard ko po." Naramdaman ni Nathan ang matiim na tingin ipinukol sa kanya ng dalawang lalaki at alam niyang ito ang narinig niyang nag-uusap kanina. "Kanina ka pa ba dito? Narinig mo ba ang usapan namin?" Hindi maiwasang tanong ni Diego. "Hindi naman sir, kakadaan ko lang." Diretsong sagot ni Nathan sa kanila. "Sige po tito, papasok na po kami." Paalam ni Sofia. Hila-hila siya ni Sofia pabalik sa loob ng mansyon at naiiling na lamang na sumunod si Raul. Lagpas hating gabi na nang mapagpasyahang umuwi ni Sofia. Pagewang-gewang na rin itong naglalakad, kaya inalalayan na ito ni Raul. Ramdam naman ni Nathan na kanina pa'y nagmamasid sa kanila, kaya tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. "Nathan, buhatin mo na ako. Hindi ko na kaya pang maglakad papunta sa parking lot." Pautal-utal na wika ni Sofia. Kaagad hinubad ni Raul ang jacket niya at isinuot sa kanya dahil nahahawakan na niya ang katawan nito dahil sa kalikutan. Hindi naman kayang uminom ng marami. Napakalasinggero talaga. Inis na sabi ni Raul habang nakaalalay kay Sofia. Shut up, kanina ka pa ha. Gusto mo bang barilin kita?" Hindi akalain ni Raul na sasagot pa ito sa kalasingan. Mabilis niya itong binuhat para makarating na agad sila sa parking lot. "Hey, let me go bastard!" Nagpupumiglas na sigaw ni Sofia. "Shit,
Kapag hindi ka tumigil, ilalagay kita sa sako. Banta ni Raul. Nauubos na ang pasensya niya sa babaeng kanina pa niya pinipigilang uminom pero sinisinghalan lang siya. Kaya sila tuloy ang nahihirapan. What did you say? Ilalagay mo ako sa sako. Oh, tratado ka pala eh. I'm your boss. Don't you remember? Tama na Raul, samahan mo na siya sa passenger seat. Hindi maganda ang kutob ko. Maging alerto ka din. Nawala ang focus ni Raul kay Sofia at kunot noon na tumingin kay Nathan. Mabilis silang sumakay sa kotse. Gaya ng sinabi ni Nathan, ay umupo si Raul sa tabi ni Sofia at hinanda ang baril. Wala pang 10 minuto ay naramdaman na nila ang itim na van na tila nakabuntot sa kanila. Shit, mariing mura ni Nathan. Mabilis na hinugot ang phone at agad na tinawagan si Leandro. Chapter 13. Napamura si Nathan dahil nakailang tawag na siya ay hindi sumasagot si Leandro. Kailangan nila ng backup dahil hindi nila alam ang kakayanan ng sumusunod sa kanila at kung tama ang hinala niya ay baka hindi lang mga pipitsuging kalaban ang sumusunod sa kanila at kapag nagkataon ay maaari silang mapahamak, hindi lang si Sofia. Nathan, ano na? Kinakabahang tanong ni Raul. Alam nilang nasa panganib sila dahil kahit saan sila pumasok na eskinita ay sumusunod pa rin ang 2 van sa kanila. Walang sumasagot eh. Ring lang ng ring, inis na sagot ni Nathan. Anong nangyayari? Bakit ang bilis mong magpatakbo? Lasing na tanong ni Sofia. We're in danger, maiksing tanong ni Nathan. Matalim ang tingin niya sa harapan at mas binilisan pa niya ang pagpapatakbo. Napalingon siya kay Raul dahil nakita niyang may tinatawagan ito. Sinong tinatawagan mo? Kunot noon na tanong ni Nathan. Our backup. Nasa area lang sila, sagot ni Raul. Shit, maaabutan na nila tayo. Napakapit si Nathan ng mahigpit sa manivela. Give me a gun, Nathan. Wika ni Sofia na halatang lasing pa. No, Raul can protect you kaya dumikit ka lang sa kanya. Mariing sagot ni Nathan. I can't protect myself either, singhal ulit ni Sofia. Napamura si Raul dahil sa katigasan ng ulo ng babaeng nasa tabi niya. Hanggang sa tuluyan ng magpaputok ang lula ng van, kaya mabilis na naikabit ni Nathan ang kotse upang hindi sila tamaan. Mabilis na inabot ni Raul ang baril kay Sofia. Siguraduhin mo lang na kalaban ang babarilin mo at hindi kami, giit ni Raul. Pinilit ni Sofia na ayusin ang sarili kahit hilong-hilo na siya. Nathan, dahan-dahan lang, nasusuka ako, my God! Reklamo ni Sofia dahil sa bilis ng pagpatakbo ni Nathan. Mabilis na rin silang maaabutan ng mga kalaban. Huwag kang susuka. Itutulak kita palabas, singhal ni Raul. Natataranta na rin ito dahil wala pa rin silang siguradong tulong na makukuha. Leche ka, gusto mo unahin na kita, galit na sigaw ni Sofia. Tumigil nga kayong dalawa. Muli na namang nagpaputok ang mga kalaban at sa pagkakataong yon ay tinamaan na ang gulong ng sasakyan nila. Kaya kaagad yung nagpaikot-ikot sa kalsada. Mabuti na lamang at wala nang dumadaan na ibang sasakyan. Ah! Sigaw ni Sofia nang tumama sa puno at tumagilid ang sasakyan nila. Duguan ang ulo ni Nathan dahil tumama sa salamin ng pintuan ng sasakyan. Napayakap na lang si Raul kay Sofia upang protektahan ito, ngunit wala naman itong galos. Damn you, why did you hug me? Kahit hirap ang posisyon nila, ay nagawang itulak ni Sofia si Raul. Nathan, okay ka lang ba? Tanong ni Raul at hindi na pinansin ang galit na si Sofia. Oo, sagot ni Nathan. Agad niyang pinulot ang tumilapon niyang baril. Mabilis na tinulak ni Nathan ang pintuan ng sasakyan at kaagad siyang lumabas, ganon din si Raul, habang hila si Sofia. Nakapagtago pa sila bago tuluyang nakalapit ang mga kalaban. Magkatabi sila sa likuran at pinapaulanan na sila ng bala. Shit, anong gagawin natin? Masyado silang marami. Nag-aalalang tanong ni Raul, habang nakatakip naman ang tenga ni Sofia dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Halos pulbusin na ang kotse nila dahil sa sunod-sunod na putok ng baril sa kanila. Hanggang sa may makita silang paparating na nakamotor, mabilis ang takbo nito. Alexei? Sambit ni Nathan nang makita ang motor na pamilyar sa kanya. Matapang na pinagbabaril nito ang mga nakatayong armadong lalaki na kanina lang ay bumabaril sa sasakyan nila. 2 kamay pa niya ang bumabaril at wala itong hindi tinatamaan ng bala. Ayun oh,
Nakangising wika ni Raul. Sabay silang tumayo ni Nathan at pinaputukan ang natitirang kalaban. Kahit nang lalabo ang paningin ni Nathan dahil sa dugong umaagos sa kanyang noo, ay nagawa pa rin niyang makabaril ng kalaban. "Namiss niyo ba ako?" Nakangiting wika ni Alexei nang tumigil ito sa harapan nila. Hindi akalain ni Nathan na makikita niyang muli si Alexei, ang babaeng una niyang minahal. At kagaya pa rin ito ng dati. Mas humabal lang ang buhok nito at lalong gumanda sa paningin niya. "Ako, namiss kita," sabik na sabi ni Raul. Kaagad naman siyang sinamaan ng tingin ni Nathan at si Sofia. "And who are you?" Kunot noon na tanong ni Sofia na bahagya ng nahimasmasan sa lahat ng nangyayari. Imbes na sagutin, ay kaagad sinuksok ni Alexei ang dalawa niyang baril at bumaba sa big bike. Kaagad siyang lumapit kay Nathan. "You're bleeding," sambit ni Alexei at nakatingin lang kay Nathan. "Salamat at dumating ka." Mahigpit na niyakap ni Nathan si Alexei na ikinagulat din ito. "Nako, yari tayo kay Brian yan." Nakangising wika ni Raul. Humiwalay lang ng yakap si Nathan nang may dumating na kotse. Tumigil ito sa harapan nila kaya napalingon sila. "Tamara?" sambit ni Nathan. Nagsukatan ng tingin si Tamara at Alexei bago ito lumapit kay Nathan. "Let's go. Kailangan na nating pumunta sa ospital." Walang emosyon na wika ni Tamara. "Isang magaling sa baril at isang magaling sa patalim? Baka talaga, Nathan!" Sigaw ni Raul habang nakangisi sa kanila. "Ano? Magtititigan na lamang ba tayo?" Inis na pumagit na si Sofia. "Zane, salamat sa pagdating mo," wika ni Nathan. Ayaw man niyang aminin ngunit namiss niya talaga si Alexei. Pero hindi na gaya ng dati ang nararamdaman niya para dito. Dahil alam niyang masaya na ito kay Brian. Hindi na nakayanan ni Tamara ang pagtitinginan ni Nathan at ang babaeng tinawag niyang Zane. Bumalik na siya sa kotse. "Wala yun. Mabuti na lamang at nag-text si Raul sa akin. Nagkataon malapit ako sa area. By the way, mukhang miyembro sila ng Black Organization. Nakita ko ang kaparehong tattoo sa mga batok nila. Mag-iingat kayo," wika ni Alexei bago tuluyang sumakay sa motor. "See you next time, Nathan. At sayo din, Raul. I have to go." Kumindat pa ito bago paandarin ang kanyang big bike. Tinanaw na lamang ni Nathan papalayo ang motor ni Alexei. "Tss, akala mo naman kung sino. Kaya ko din ang ginawa niya, Nathan," nakangusong sabi ni Sofia. Hindi lang siya pinansin ni Nathan at nagtungo na rin sa unahan ng kotse ni Tamara. Mabilis siyang sumakay sa harapan. Papasok na sana si Sofia habang inaalalayan siya ni Raul nang bigla niyang makita ang nakahigang lalaki na nakatutok ang baril sa kanila. "Raul, sa likod mo!" sigaw ni Sofia. Nanlaki ang mga mata ni Raul at mabilis niyang niyakap si Sofia. Mariin siyang napapikit at inantay ang balang tatama sana sa kanya. Naging mabilis ang kilos ni Tamara na kaagad nakababa sa kotse. Bumaon sa noo ng lalaki ang patalim niya, ngunit nagawa pa ding magpaputok ng lalaki, kaya dumaplis iyon sa braso ni Raul. "Ah! Raul!" Halos sabay sila ni Nathan at Sofia. "What happened?" Malakas na sigaw ni Mr. Yao pagkarating nila sa mansion. Tinawagan kasi sila ni Tamara, kaya mabilis na pumunta si Leandro sa lugar kung saan sila muntik ng maambush upang alamin ang nasa likod nito. Kasalukuyang ginagamot sila Nathan at Raul ng pribadong doktor ng pamilya, habang tahimik lang na nakaupo si Tamara at Sofia sa harapan nila. Sa tingin ko po ako ang punteriya nila," seryosong wika ni Nathan, kaya nasa kanya na ang atensyon ng lahat. "Anong ibig mong sabihin?" Kunot noon na tanong ni Mr. Yao at lumapit sa kanya. "Hindi ako sigurado, pero sa tingin ko ay may kinalaman yon sa narinig kong pag-uusap nila ni Mr. Ramon at Mr. Diego. Narinig ko kasing nag-uusap sila tungkol sa malaking halaga sa kasa," sagot ni Nathan. "Mga taksil, humanda silang lahat. Papaimbestagahan ko ang ginagawa nila at sa oras na malaman kung may kinalaman nga sila sa pagkalugi ng kasa ay uubusin ko silang lahat." Galit na wika ni Mr. Yao. "Dad, but Chelsea is my friend." Nangingilid ang luhang sabi ni Sofia. High school pa lamang sila ay matalik na sila magkaibigan, kaya hindi niya gusto ang nalaman niya mula kay Nathan. "Her dad betrayed me, Sofia, at muntikan ka ng mapahamak dahil sa kagagawa ng ama niya. Mabuti na lamang at nailigtas ka ni Raul. Kung hindi, uubusin ko ang lahat ng lahi nila. Hindi ako makakapayag na may ahas na gumagapang sa mga negosyo ko."
Kaya humanda sila sa ganti ko kapag napatunayan ko ang lahat ng may kagawan ng ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay kaagad na silang tinalikuran ni Mr. Yao. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Raul, sambit ni Sofia, at inirapan naman niya si Nathan, bago sumunod sa kanyang ama. Bahagyang napangiti si Raul sa sinabi ni Sofia. Hindi niya akalain na marunong din naman pala itong magpasalamat. Tatayo na sana si Tamara nang tumunog ang cellphone niya. Napansin ni Nathan na mariing napapikit si Tamara habang sinasagot ang tawag sa cellphone. Napabundong hininga pa ito. Ano yun? Tanong niya dito. Tapos na ring lapatan ng lunas ang naging sugat niya sa noo. Confirmed na BUS ang mga umambush sa inyo. Wala na doon ang mga bangkay. Ngunit may naiwan silang pamilyar na singsing sa lugar. Anong singsing? Kunot noon na tanong ni Raul. Ang Black Organization Syndicate. Isang malayang samahan ng mga sindikato. Maraming VIP clients ang BUS, ngunit nakasalalay sa kung sino ang may kakayahang magbayad ng malaking ang susundin nila. May palatandaan silang itim na singsing sa kanang kamay at may initial iyon na BUS. At hindi lang yun, may maliit silang tato sa likod ng kanilang batok. Kaya madaling malalaman kung miyembro talaga sila ng BUS. Ngunit ang ipinagtataka ko, kliyente din nila si Mr. Yao. So bakit sila tumatanggap ng ganoong utos? Pagtataka ni Tamara. Simple lang. Maaaring may makapangyarihang tao sa likod ng BUS na gustong kumalaban kay Mr. Yao. Wika ni Nathan. Nagkatinginan silang dalawa ni Raul. Bukas na ulit tayo mag-usap. Kailangan nyo magpahinga. Sabi ni Tamara sabay talikod sa dalawa. Kaagad namang sumunod sa kanya si Nathan. Nagpaalam muna siya kay Raul dahil alam naman niyang daplis lang ang tama nito. Nasa pasilyo na sila nang maabutan ni Nathan si Tamara. Sandali! Pigil ni Nathan kay Tamara habang hawak niya ang braso nito. Paano ka nakarating doon? Paano mo na lamang nasa panganib kami? Tanong ni Nathan sa kanya. I just feel it. Saka hindi ako makatulog kaya sumunod ako. Pero hindi nyo na pala ako kailangan. Walang emosyon na wika niya dito. Binawi niya ang kanyang kamay at tuluyang ipinihit ang siradura ng pinto ng kanyang kwarto. Akala niya ay aalis na si Nathan, ngunit mabilis siyang pumasok sa kwarto ni Tamara at inilock pa iyon. Anong ginagawa mo? Tanong ni Tamara habang nagsasalin ng bote ng alak na nakapatong sa salamin niyang mesa. Bakit ka iinom niyan? Are you jealous? Wika ni Nathan na ikinangisi ni Tamara. Inubos niya ang lahat ng alak sa baso at nagsalin ulit ng kalahati. Why should I? Dahil nakita kitang may kayakap na babae? At hindi lang siya normal na babae. Kitang-kita ko ang ginawa niya para maubos ang kalaban. At kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka kasabik sa kanya. No, nagkakamali ka. Noon yun. May asawa na siya at ikaw na ang gusto ko ngayon. Sansala pa niya. Inisang lagok ni Tamara ang whiskey na laman ng baso niya at lumapit siya kay Nathan. Sa lahat ng ayoko yung mga taong manloloko. Lalo pa kung nararamdaman kong niloloko lang ako. Hindi kita niloloko. I like you, Tamara. Gusto ko ang lahat sa'yo. Alam kong hirap kang ipakita ang totoo mong nararamdaman. Ngunit sisiguraduhin ko sa'yong totoo ang sinasabi ko. Seryosong wika ni Nathan. Wala na siyang magawa kundi sumugal sa nararamdaman niya. Napatitig sila sa isa't isa. Sumilay ang ngiti sa labi ni Tamara. Pwede mo ba akong samahang maligo? Hindi na nagawang sumagot ni Nathan dahil siniil na siya ng halik ni Tamara. Hindi na rin niya napigilang ang pagganti sa mapusok na halik nito hanggang sa tanggalin na nila ang saplot ng isa't isa. Tuluyan na silang kapwa hubot-hubad. Naramdaman na lamang niya ang paghila ni Tamara sa kanya sa loob ng malaking banyo habang hindi naghihiwalay ang mga labi nilang dalawa. Nang tuluyan na silang makapasok, ay kaagad na nilock ni Nathan ang banyo at kaagad namang binuksan ni Tamara ang faucet ng shower. Maligamgam na tubig ang sumahod sa mainit nilang katawan. Napasandal si Tamara sa dingding ng banyo habang patuloy na dumumudulas ang tubig sa shower head. Nag-umpisang bumaba ang labi ni Nathan sa kanyang panga, pababa sa kanyang leeg. Napalyad si Tamara nang maramdaman ang mainit na labi ni Nathan sa kanyang dibdib. Nathan! Ungol ni Tamara dahil sa walang tigil na paglalaro ni Nathan sa maliit na tuktok ng kanyang dibdib. Lalo pa siyang napaungol nang bumaba ang kamay ni Nathan patungo sa kanyang hiyas. Ramdam ni Tamara ang pamumuo sa kanyang puson dahil sa ginagawa ni Nathan
Napagsipsip sa kanyang dibdib, pati na rin ang pagpasok ng kanyang daliri sa gitna ng kanyang pagkababae. Nang magsawa si Nathan sa dibdib niya, ay bumaba pa ang labi niya, papunta sa kanyang nakatagong hiyas, na ngayon ay tuluyan ng nabasa dahil sa ginagawa ni Nathan. Napapaungol si Tamara na siyang nagbibigay ng mas masarap na pakiramdam sa pandinig ni Nathan. Inilagay niya ang isang hita ni Tamara sa kanyang balikat at sumisid sa kailaliman ng kanyang pagkababae na lalong nagpabaliw kay Tamara. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya dahil sa nararamdaman niyang sarap sa ginagawa ni Nathan sa kanya. Napakapit ang kamay niya sa buhok nito dahil sa pagsabog ng kanyang katas. Halos mawalan na ng lakas ang binti ni Tamara dahil sa patuloy na paghigop ng kanyang katas ni Nathan. "Nathan, please, take me now." Hingal na sambit ni Tamara, sabay angat kay Nathan. Pinaghiwalay nito ang hita niya at kaagad nitong inikot sa bewang niya ang isa. Dahan-dahan na ikiniskis ni Nathan ang ulo ng pagkalalaki sa bukana ng pagkababae ni Tamara. Naghatid iyon ng libong kiliti sa kanya. Sabay silang napaungol ng dahan-dahan niyang ibinaon kay Tamara ang kanyang sandata. "Fuck!" sambit ni Nathan. Nararamdaman niya ang kasikipan nito habang patuloy siyang gumagalaw sa harapan niya. Mahigpit ang naging kapit ni Tamara sa kanyang leeg at nakaikot naman ang kanyang kamay sa manipis nitong bewang. "Faster, Nathan!" Impit na sigaw niya dito, kaya tuluyan na siyang binuhat nito at itinaas baba. "Ah, Nathan!" Mas binilisan pa ni Nathan ang pagbayo kay Tamara hanggang maramdaman na lamang niya ang mainit nitong katas paikot sa kanyang pagkalalaki. Naramdaman na rin niya na malapit na siya, kaya mas isinagad na rin niya ang paglabas-masok dito hanggang sa tuluyan na siyang sumabog sa loob nito. Hingal ang katawan na ibinaba niya ito. "Simula ngayon, boyfriend mo na ako. At simula ngayon, hindi mo na gagawin ang utos ni Mr. Yao." Humihingal na wika ni Nathan sa tenga ni Tamara. Chapter 14. Pagkatapos ng namagitan sa kanila, ay nagpasya si Nathan na lumabas na rin sa kwarto niya. Hinalikan muna siya nito sa labi bago siya nagpaalam na lilipat sa kabilang kwarto. Naisip ni Tamara na maaari siyang mabuntis ni Nathan kung sakaling magpatuloy ang kanilang ginagawa. Kaya nang may mangyari sa kanila ng unang beses, ay kaagad siyang uminom ng pills. Bukod doon ay hindi rin niya alam kung ano talaga ang pakay ni Nathan at ang pagkatao nito dahil hindi naman niya nasilip ang sinabmit nitong dokumento tungkol sa katauhan nito. Ngunit inaamin niyang noong una pa lamang na magtama ang kanilang mga mata ay nagkaroon na siya ng simpatsya dito. Naramdaman niya ang pangangailangan na gusto niyang si Nathan ang pumuno. Sa lahat ng pinagawa sa kanya ni Mr. Yao ay nanatili pa rin siyang berhen dahil bago pa man siya magalaw ng kalaban ay kaagad niyang tinatapos ito ng isang galawan lang. Hindi man lang siya nakakaramdam ng pagkadarang sa mga ito, kaya hanggang sa foreplay lang ang inaabot nila sa kanyang katawan. Pero never pa siyang humalik at sumubo ng sandata ng iba, lalo na ang makipagtalik. Kagaya ng palaging pinamumukha sa kanya ni Sofia. Pero iba si Nathan para sa kanya, dahil noong una pa lamang silang magkita, ay nakaramdaman na siya ng kakaiba dito. Lalo na noong hinalikan siya nito. Inaamin niyang naging mapusok siya nang makita niya ang nakaawang na labi ni Nathan sa loob ng dressing room, kaya hinalikan niya ito at hindi niya inaasahan na higit pa sa matamis na halik ang ipagkakaloob nito sa kanya. Halik na unang beses niyang natikman na palagi na lamang niyang hinahanap. Ngunit may kung ano siyang nararamdaman para dito. Naisip niyang hindi nagkataon lang ang lahat. Malakas ang pakiramdam niya, lalo na sa mga lalaking alam niyang may balak na masama. Nakikita man niya na sincere ito sa mga sinasabi sa kanya, ay kakaiba naman ito sa nagiging kilos niya, lalo na kapag nahuhuli ng mga mata niya ang pag-uusap ni Nathan at Raul sa garden. Hindi lingid sa kanya na marami ang may galit sa pamilyang pinaglilingkuran niya, ngunit buong buhay na niya ang inilaan niya para protektahan ang mga ito na kahit ikamatay pa niya ay okay lang sa kanya dahil sa paniniwala niyang nabuhay siya sa mundong ito upang protektahan ang kanilang pamilyang yon. Yun ang paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Mr. Yao, kaya yun ang kanyang pinaniniwalaan. Ngunit nang makilala niya si Nathan, ay may damdamin itong pinukaw sa kanyang kaibuturan. Nagkakaroon ng panibagong linya ang kanyang buhay. Linya na hindi niya alam kung saan magtatapos, pero nangahas siyang umpisahan at natatakot siya
na baka siya pa mismo ang pumutol ng linyang yon para piliin ang pinagsisilbihang pamilya. Nakatulog siya na sobrang pagod dahil sa ginawang pag-angkin ni Nathan sa kanya. Kinabukasan pagkagising niya, ay naligo muna siya pagkatapos ay isinuot niya ang mahaba niyang damit na kulay puti at hanggang talampakan ang haba pero may mahabang hati sa kanyang kanang hita. Hapit din ito sa bandang itaas at nakalabas pa ang ibabaw ng pisngi ng kanyang dibdib habang nakalugay lang ang basa pa rin niyang buhok. Bumababa siya sa hagdan nang matanaw niya si Sofia sa kusina at ang papalapit na si Nathan at Raul. Kaagad na nagtama ang mga mata nilang dalawa ni Nathan at sumilay ang matamis ng ngiti sa labi nito pero hindi niya iyon nasuklian dahil napatangin na rin si Sofia at Raul sa gawin niya. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Nadinig niyang wika ni Sofia nang makalapit na rin siya sa mga ito upang mag-almusal. Dati-rati ay napakatamad nitong magpunta ng kusina. Minsan lang ito makisabay kina Mr. Yao at Leandro. Ngunit ngayon ay araw-araw na itong maagang nag-aalmusal. Hindi na Ma'am Sofia, kaya ako naman pong magtimpla ng kape. Pigil ni Nathan sa kanya. Hindi ikaw ang tinatanong ko kundi si Raul. Because I am mad at you. Nakataas ang kilay na wika ni Sofia na ikinagulat naman ni Raul. Sabay silang napatingin kay Raul dahil sa sinabi ni Sofia. Pero bago pa ito nakasagot, ay inabutan na kaagad siya ng isang tasang kape. Here's for you. Thank you for saving me last night. Matamis na ngiti ang isinukli ni Sofia sa nakamaang pa rin na si Raul. Pero tinanggap naman niya kaagad ito. Samantalang makahulugang tingin naman ang titigan ng tingin ni Nathan at Tamara. Pero tahimik lamang na kumakain ng almusal at naghahanda na rin ng sarili nilang kape. Masarap ba? Nakangiting tanong ni Sofia kay Raul na hinigo pa lamang ng kape na inabot niya. Nagpapakyut pa ito sa harapan ni Raul. Oo, salamat po Ma'am Sofia. Pasensya na rin kayo kagabi sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Nataranta na rin po ako dahil sa dami ng mga kalaban na nakasunod sa atin. Saka iniisip din po namin ang kaligtasan nyo. Sagot naman ni Raul sa kanya. Lalong lumaki ang ngiti ni Sofia. At nang bumaling siya sa dalawa, ay nakairap naman siya sa mga ito. Salamat. Huwag kang mag-alala, nakalimutan ko na naman ang mga sinabi mong gusto mo akong ihulog sa kotse. At ano pa nga yung isa? Yung ilalagay mo ako sa sako. Limot ko na yon. Natatawang sabi ni Sofia sa kanya na sinabayan naman ng tawa ni Raul habang ang dalawa ay tahimik pa rin at pinapakiramdaman ang isa't isa. Pagkatapos mag-almusal ay nakairap na umakyat na si Sofia. Nagpaalam naman si Raul na kukunin ang kanyang baril na naiwan sa taas. Tatayo na sana si Tamara nang bigla siyang pigilan ni Nathan. Bakit ang cold mo pa rin sa akin? Seryosong tanong sa kanya ni Nathan. Anong gusto mong gawin ko? Ipaalam sa kanila ang namamagitan sa atin? Gusto mo bang paalisin ka dito ni Leandro? Kapag nalaman niyang may relasyon tayo? Posible din na magsalita si Sofia. Nagawan ko na ng paraan ang CCTV na nakakabit sa hallway ng kwarto natin at hindi pwedeng may makaalam sa tunay nating relasyon. Dahil hindi mo kilala ang pamilyang ito at hindi mo pa rin ako kilala, Nathan. Wika niya at tuluyan na siyang iniwan nito. Kunot noon na sinundan niya ng tingin ang nakatalikod na si Tamara. Naunawaan niya ang sinambit nito dahil alam niya ang pagtingin dito ni Leandro. Ngunit nagpasya na siyang totohanin ang kanyang nararamdaman para kay Tamara at kung kailangan na kumbinsihin niya itong umalis na sa bahay nila Mr. Yao ay gagawin niya. Ngunit sa ngayon, kailangan niya munang pagtuunan ng pansin ang kanilang misyon. Abala sila Nathan at Raul sa pagbabantay sa harapan ng mansyon nang ipatawag sila ni Mr. Yao sa loob ng working room nito. Nakakailang katok pa lamang sila ay bumukas na kaagad ang pinto at bumungad sa kanila si Leandro at Tamara na magkaharap na nakaupo habang nasa gitna naman si Mr. Yao. Pansamantala kung hindi pa aalisin si Sofia sa bahay dahil delikado pa sa ngayon. Ngunit inaatasan ko kayong sumama kay Leandro sa isang masquerade ball na gaganapin sa 5-star hotel. Mahalaga sa akin ang mga anak ko kaya tiwala akong mapoprotektahan niyo siya. Kung anuman ang balak ng mga kalaban ko at hindi ako nag-aalala dahil alam kong hindi siya pababayaan ni Tamara. Pero nasa panganib din si Tamara kaya kailangan niyo din siyang tignan. Huwag kayong mag-alala dahil bukod sa inyo ay may mga naka-standby pa akong tauhan sa nasabing event. Paliwanag ni Mr. Yao. Bago mag-alas 7 ng gabi ay nakahanda na sila Nathan at Raul sa pupuntahang event. Magkakaroon pala ng bidding sa dulo ng event
kaya kailangan nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit papasok sila doon bilang panauhing pandangal. Nalaman din ni Nathan na si Tamara ang magiging escort ni Leandro, kaya dapat ay dumikit siya dito. At hindi niya iyon gusto. Pero dahil inutos ni Mr. Yao ay wala siyang magagawa, kundi ang tiisin na makita ang dalawa. Handa ka na ba? Mag-iingat ka, Nathan. Alam nating delikado ang ating pupuntahan. Paalala ni Raul habang inaayos ang two-piece suit na suot nito. Inaayos naman ni Nathan ang kanyang itim na maskara para pagkatapos ay bumaba na sila. Ilang minuto din silang naghintay nang sumunod si Tamara. Napatulala si Nathan nang makita niya itong bumababa sa hagdan. Suot ang kulay itim na mahabang damit. Kulay itim ito at may kulay pulang sequence sa laylayan nito. Mahaba din ang neckline nito, kaya litaw ang maputi nitong dibdib. Nakataas ang buhok at may nakalaglag na maliliit na kulot sa gilid ng kanyang mukha. Makapal din ang makeup nito sa mukha na bumagay sa kanyang seductive aura at nakasuot din ito na makinang na hikaw at kwintas. Habang hawak naman sa isang kamay ang kulay pulang maskara na susuotin nito mamaya. Nakasunod sa kanya si Leandro na naka 3-piece dark suit din. Ito na may kulay itim na maskara. Halos magkatulad sila ng suot ni Nathan dahil yun din ang ipinahanda ni Mr. Yao na dapat niyang suotin. Madali daw nilang malilin lang ang kalaban kung sakaling may balak na punteryahin si Leandro sa event. Let's go, sambit ni Leandro kay Tamara at hinawakan pa ang kamay nito. Matalim ang tingin na tinignan ni Nathan ang dalawa habang naglalakad papunta sa kanilang sasakyan. Chapter 15. Magkatabing nakaupo si Tamara at Leandro sa likuran ng passenger seat habang nasa driver seat naman si Raul katabi si Nathan. Habang nasa daan ay panay sulyap si Nathan sa rear view mirror kay Tamara. Hindi niya kasi maiwasan na tignan ito dahil sa nakakaakit nitong ganda ngayon. Bukod doon ay nag-aalala din siya sa mga magaganap mamaya. Kung totoo ngang maaaring may magtangka sa buhay ni Leandro, ay hindi niya iaalis ang tingin niya kay Tamara. Lalo pa at alam niyang gagawin din nito ang lahat upang protektahan ang anak ni Mr. Yao. Isang oras ang nakalipas nang marating nila ang Fairmont Hotel. Sa labas pa lang ng hotel ay pailan-ilan na ang mga taong bumababa sa kanilang mamahaling sasakyan patungo sa loob. Kapansin-pansin din ang mga taong umaaligid sa labas na mga nakaitim. Hindi nila matukoy kung mga panauhin din ito dahil mga nakamaskara din. Mauuna kayong bumaba upang tignan ang seguridad sa loob ng pagdadausan ng event. Pero huwag kayong pahahalata dahil bisita rin kayo. Ipakita nyo lang ang black card bago para makapasok kayo sa loob at huwag kayong kakausap ng kahit na sino. Utos sa kanila ni Leandro. Lumingon pa si Nathan kay Tamara bago ito bumaba. Kaagad na isinuot nito ang itim na maskara at magkasama sila ni Raul na pumasok sa event. Tamara, alam ko maraming beses nang niligtas ng dalawang yun ang buhay natin. Lahat lalo na si Sofia. Pinagkakatiwalaan din sila ni Dad, kaya ganun na lamang ang tiwala niya na pasamahin ang mga ito sa importanteng event ngayong gabi. Pero duda ako sa pinasa nilang dokumento. Gusto ko ikaw mismo ang umalam ng katotohanan. Bukas ang dating ni Sax sa bahay. Magsasama din siya ng mga bihasang tauhan mula sa Russia upang makatulong sa atin dahil hindi biro ang kinakaharap nating kalaban. Maaaring talikuran ng BOS si Dad, kailangan natin ng mas malakas na depensa. Pagkatapos ng gabing ito ay ikaw na ang bahalang alamin ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. At kung totoo nga ang pamilyang kanilang pinagmulan, pati na rin kung saan sila nakatira. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Pagkatapos ng event na to ay magkakaroon sila ng 3 araw na bakasyon. Wika ni Leandro na ikinagulat ni Tamara. Akala niya siya lamang ang naghihinala sa dalawa, ngunit pati din pala ito. At hindi lang yan, pati ang pag-uwi ni Sax, ang anak ni Mr. Yao sa labas na ngayon ay naninirahan sa Russia. Bakit ako? Bakit ako ang gusto mong alamin ang katauhan ng dalawa? Gusto mo ba akong ilayo sa utos ng dad mo? Tanong niya dito. Alam kasi niya na gagawin nito ang lahat, huwag lang siyang tumanggap ulit ng utos na kagaya ng pinapagawa sa kanya ni Mr. Yao. Isa rin yun sa dahilan, pero yung tungkol sa dalawa, gusto kong ikaw na mismo ang umalam dahil malaki ang tiwala ko sa iyo. At isa pa, alam mo din naman na magaling silang tauhan. Huwag kang mag-alala. Alam na ito ni Dad, dagdag pa ni Leandro.
Sir Leandro, 1,989 na ang napatay ko dahil sa utos ni Mr. Yao. Halos 500 sa kanila ang inosente sa kasalanan nila. Kung binabalak mo akong patigilin sa ginagawa ko ay huli na. Bukod doon, hindi sinabi ko na sa'yo na hindi ako magpapaka... Tama na! Putol niya kay Tamara. Ayoko nang maririnig pa yan mula sa'yo. Kilala mo ako, Tamara. Maaaring palagi na lang akong nagpipigil sa nararamdaman ko sa'yo. Pero oras na maubos ang pasensya ko, mapipilitan kang magpakasal sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Galit na singhal sa kanya ni Leandro. Really? Huwag mo akong takutin, Leandro. Kung gaano ko inaalay ang walang kwenta at makasalanan kong buhay sa pamilya nyo, hindi ako papayag sa gusto mo. Walang emosyon na wika ni Tamara sa kanya. Sa galit ni Leandro ay kaagad siyang kinabig nito, palapit sa kanya. Pilit siyang hinalikan nito sa labi. Bitawan mo ako, Leandro! Pilit niyang itinutulak ito, ngunit dahil na rin sa sikip ng kotse at sa suot niyang damit ay nahirapan siyang gumalaw. Ano ba? Galit na sigaw niya, pero naging bingi si Leandro at hinapit pa ang kanyang bewang. Leandro! Dahil hindi niya mahalikan ang labi ni Tamara, ay sa leeg niya pilit na humahalik si Leandro. Buong lakas niyang tinulak ito, dahilan upang mapasandal na ito sa likurang pinto. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa'yo. Wika ni Tamara sabay babaan niya sa kotse. Ngunit pagkababa ay bumungad sa kanya si Nathan na kararating lang at nasa likuran nito si Raul. Hinagod niya ng tingin ang kabuuan ni Tamara. Damn it, mura ni Nathan nang maunawaan niya ang mga nangyari. Akmang susugurin niya si Leandro na palabas pa lamang sa kotse nang bigla siyang hinila ni Tamara. Huwag kang magkakamali na saktan siya. Tandaan mo, bodyguard ka ng pamilya. Mahinang sambit ni Tamara habang nakatingin kay Nathan. Napakuyom si Nathan ng kamay dahil sa sinambit ni Tamara. Kung pwede niya lang itong sugurin ay ginawa na niya at kung pwede niya lang itong lumpuhin ay gagawin niya. Ngunit alam niyang hindi niya pwedeng gawin iyon dahil labas iyon sa plano. Mag-usap tayo mamaya. Pakisabi sa kanya na pupunta lang ako sa ladies' room. Saad ni Tamara at lumakad na papasok sa hotel. Tamara! Tawag sa kanya ni Leandro pero hindi na siya nilingon nito. Pupunta daw siya sa ladies' room. Wala sa loob na wika ni Nathan. Pero sa loob-loob niya ay gusto na niyang banatan ito. Alam niya kasing may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Dahil sa itsura ni Tamara nang bumaba ito sa kotse. By the way, Nathan, nalibot niyo na ba ang event? Naramdaman ni Raul ang nangyari sa pagitan nila, kaya ito na ang sumagot. Good. After 5 minutes ay sumunod kayo sa akin upang hindi makahalata ang mga magtatangka. Wika nito bago sila talikuran. Matalim ang tingin na ipinukol ni Nathan sa papalayong si Leandro. Relax ka lang, Nathan. Sa tingin ko naman ay walang nangyari sa kanila dahil lantaran itong tinatanggihan ni Tamara. Wika ni Raul na ikinakanot noo niya. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Diba ayaw mo nga na magkaroon kami ng relasyon? Bakit parang nagbago at ang ihip ng hangin? Nagtatakang tanong ni Nathan sa kanya. Naisip ko kasi na pwede nating magamit ang relasyon nyo para mas makakuha pa ng impormasyon kay Mr. Yao. Tiimbagang siyang tinignan ni Nathan. Ano? Hindi ko balak na gamitin siya sa ganun, Raul. Ang gusto ko ay umalis na siya sa buhay o bahay nila Mr. Yao dahil delikado ang kanyang buhay doon.